Nako po, baka bida. Eto na po yung sinasabi ko po, na baka po unti-unti hong maubos po itong alyansa para sa bagong Pilipinas. Ano po? Meron pong chismis na baka 7 na lang daw ang matitira dyan po sa alyansa para sa bagong Pilipinas, mga kabida. Ano po? Eto, meron na po akong babasahin po sa inyo, isang magandang article po, mga kabida. Dito ho natin malalaman kung gaano ka-genius ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po? Siguro sa inyo, mga kabida, nagtataka po kayo kung bakit 10 lang po yung pinili po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, na kanya hong mga kandidato sa pagkasenador sa PDP laban. Pwede naman pong 12, Pwede ho niyang kumplituhin yun. Dami hong mga pagpipilian po dyan, mga kabida, na mga potential candidates po para sa pagkasenador. Bakit 10 lang po ang kanya hong pinili? Ano yung balak po ng Pangulo po, mga kabida? Okay? Bakit nagtira po siya ng 2 slots? Alright? Ito po, magandang article po ito ni Chinglo, mga kabida. Posted po niya ito 3 hours ago. Ang title ho ng kanyang article is Duterte 10, The Art of the Empty Seats. Ayan. Ito. On the wild chessboard of Philippine politics, every move counts, and sometimes it's the pieces not played that reveal the deeper strategy to confuse the enemy. Ito kasing si dating Pangulong Duterte, ang kanya kasi hong prinsipyo, mga kabida, katulad ho ni Sun Tzu. Maglaro po ito sa politika, para hong si Sun Tzu, yung principle po niya na never reveal your cards to your enemy. You can fight your enemy with full of deception. Ayun. Yun yung kanya hong principle, na inadapt po niya, mga kabida, kay Sun Tzu. Ang tanong, bakit 10 lang ang kandidato ng Duterte slate? At bakit may 2 bakanting upuan? Simple lang. Hindi ito sabong, ito ay chess. Ayan. Even from a detention cell in The Hague, Rudy Duterte played like a grandmaster. While the bagong alyansa mocked the Duterten, he was already 5 moves ahead. Ayun. Kahit na nasa kulungan po ito kung si Digong po, mga kabida, naglalaro po ito. Okay? Kahit na malayo yung agwat, yung milya-milya yung distansya po ng kanyang mga kandidato sa Pilipinas at doon po sa The Hague, may analysis po siya kung ano na po yung mga nangyayari sa field. Ganun ka critical ito kung si Digong, mga kabida. Tapos, boom! Paglapag ni Inday galing Netherlands, bigla na lang Camille Villar at Amy Marcos indoors, di ba? Nagtataka na lang po tayo, mga kabida, kung bakit po biglang inendorso po ni Inday ito kung si Senator Amy Marcos. In fact, meron pang mga teaser na lumabas, picture with Vice President Inday and Senator Amy, sa loob po ng studio with Daryl Yap, Dami hong nagtatanong kung bakit nagkaganon. Akala ba ng iba na magkalaban itong dalawa, bigla na lang pong natameme po, mga kabida, nung nakita po natin yung video na inendorso pala, ni Vice President Sara Duterte, ito kung si Senator Amy Marcos. Okay? Tapos, ito na lang pong, pangalawa, ito kung si Camille Villar. Nabigla ho tayo nang nakita po natin sa teaser po ng mga post sa social media, na magkasama ito kung si Vice President Sara, si Camille, at si dating Senador Manny Villar, sa loob mismo ng studio pa rin. Yun pala, inendorso ni Vice President Sara Duterte ito kung si Camille Villar. Okay? So, 2 na po. Mula ito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, itong 2 pong mga personalidad na ito, Okay? Ang sabi po ni Toby Chanko, wala hong nawala po sa kanila. Itong 2, nandun pa rin sa Alyansa.
Pero kung titingnan natin yung kanila pong galaw po mga kabida, wala na po sa alyansa yon, ano? Nagpa-endorso nga kay Vice President Sara. What's the use of being in the alyansa kung naniniwala ka pa sa kanila pong patron, ano? Sa kanila pong principal na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Insulto 'yon, 'di ba? Kung andun pa sila sa alyansa mga kabida tapos magpapa-endorso po sila sa iba, sa kalaban pa mismo ng pangulo, ano? 'Di ba? So, it goes to show yung kanilang kilos doon na po talaga, no? Kay Vice President Sara, wala na po sa alyansa. Kahit na pilit pong sinasabi po ni Toby Chanco na sa kanila pa rin, ito kong si Camille. Okay, mga kabida. Eto, patuloy po tayo. Ang Duterte naging Duterte 12. Hindi yan tsamba, kundi strategy. Ayun. So, strategy yun. Right from the very beginning, 10 lang yung pinili ng dating Pangulo na mga kandidato po mga kabida. Pero meron po siyang nireserba na 2 seats. And most likely, ito hong 2 seats para ho kay Camille Villar at kay Senator Amy Marcos. Okay? Eto, patuloy po tayo. By fielding only 10 candidates at first, Digong, the master tactician, signaled loyalty and cohesion, then left space for power to shift late in the game. Those 2 endorsements were not random. They were part of an opening repertoire planned well in advance. So kabilang po sila dun po sa entire plan ni Pangulong Duterte, ano? Yung 2 hong endorsers o endorsement po mga kabida, no? Si Camille Villar at saka ito hong si Senator Amy Marcos. So kumbaga binitin lang po ano ng Pangulo o ng dating Pangulo yung pagpasok ko ng 2 mga kabida. Pero teka, may mas juicy pa. Yung admin slate na 12 bumagsak sa 10. At ang chismis baka maging 7 na lang dahil nagkakaguluhan na sina Pia Cayetano, Manny Pacquiao at Francis Tolentino. Nagdadalawang isip na daw ang 3. Di ba may vlog po ako mga kabida na kung saan po ay nakita ito kung si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo at Congressman Marcoleta, no? Na nasa isang tarpaulin kasama ho si Senator Manny Pacquiao, si Bobby Pacquiao, at yung kanyang asawang si Lorelai, yung current city mayor po ng General Santos, ano? Yun yung intriga, actually hindi intriga yun no? Parang yun na po yung senaryo po, ano? Kumbaga, inendorso po mga kabida. I don't know kung sino hong nag-endorso po doon. Yung 3 mga senatorial bets ba ng PDP laban. Okay? Kay Manny Pacquiao or kay Bobby Pacquiao or kay Lorelai or ito kung magkapatid na Pacquiao, inendorso po itong 3 mga senatorial bets po ng PDP laban. Okay? Kasi sila lahat nandun sa tarpaulin Okay? Instead na mga kasamahan sana na nandun po sa tarpaulin, kasamahan po ni Manny Pacquiao sa alyansa, ang iba po yung nangyari po, ano? Yung mga kandidato ho ng kabila ng PDP laban ang nasa tarpaulin po, ano? Ni Bobby Pacquiao at saka ito kong si Manny Pacquiao. May nakalagay kasi doon na 1 Pacman So most likely, baka po sa mga Pacquiao yon yung tarpaulin na yon, ano? Na nailagay po yung mga pangalan, mga mukha po mga kabida ng 3 mga senatorial bets ng PDP laban, ano? So yun po yung possibility po na baka tatalo na po itong si Manny Pacquiao, ano po. Pangalawa po, ito hong si Francis Tolentino. May nakita kasi itong si Teo Moreno na senior po ano ni Senator Francis yung post po mga kabida ni Rob Rances, isa hong Duterte personality po mga kabida based in Cagayan, ano po. Okay? Napakatalinong tao ito, ano? Itong si Rob Rances. Senior ni Senator Tolentino sa kanya hong My Day, yung post po ni Rob Rances patungkol po doon ho sa comparison po mga kabida kay BBM at saka ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano?
Ano kaya yung agenda po ni Senator Francis Tolentino? Bakit shinare po niya ito? Kasi yun, positive lahat yun para kay Digong, yung post po ni Rob Francis po mga kabida. So isa din yung nakakaintriga, posible bang tatalon na din ito kung si Senator Francis Tolentino mga kabida, no? Okay? At yung pangatlo po, si Pia Cayetano. Okay? Alam naman po natin na ito kung kanyang kapatid na si Senator Alan Peter, Maka Duterte po ito mga kabida. In fact, during the hearing po ng Senado, itong Committee on Foreign Relations po, ni Senator Amy, okay? Napakaganda yung ginawa ho ni Senator Alan Peter Cayetano doon, Marami hong na-reveal po mga kabida ng mga pangyayari po na hindi natin inakala na yun pala yung nangyari po mga kabida. Okay? So, yun po. Yung tatlo, possibly. Baka tatalon po yun. At ang matitira na lang po sa alyansa, baka ito na lang daw mga kabida. Okay. In other words, 10 loyal senators can shift a chamber. 2 late game endorsements can shift momentum. That was the play. Not to conquer, but to control the tempo. At ang tunay na power move, si Tatay Digong ang pumindot ng huling piyasa habang nasa piitan siya. Ayon. So yun, makikita mo yung pagka-genius at saka yung pagiging grandmaster ni dating Pangulong Duterte when it comes to politics. Siya yung grandmaster po ng politika dito ho sa Pilipinas. Mantakin yung mga kabida kung pagbabatayan po natin yung analysis po ni Chinglo. 10 lang ang pinili po ni Digong na pwede sanang 12, Pero may tinira po siyang 2 seats. At yung seats na yon, according po dun sa analysis na yon, intended for Camille Villar and Senator Amy Marcos. Hindi ho dahil gusto ho nilang i-conquer yung 2, kundi to control the tempo, mga kabida. Okay? Ang galing. Baka po, ang ending po dito, baka instead na 7 na lang po ang matitira, baka wala na talaga ang matitira, Okay? Baka lahat po sila tatalon, mga kabida, dito ho sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay? Kasi mahirap kasing makasama itong si PBBM lalong-lalo na po during the sorties, Kasi napakababa yung kanyang ratings po mga kabida. Kumbaga, wala hong kredibilidad na mag-endorse doon po sa mga kandidato po niya. Kasi mismo siya, mababa yung kanyang ratings, yung trust, pagtitiwala po ng taong bayan po sa kanya. Mantakin nyo, 25% lang po, Pinakamababa, all-time low. Kung ikukumpara natin sa ibang mga presidente po mga kabida, within just 3 years ng kanilang panunungkulan, bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. So, paano mo yan ibenta yung inyong mga kandidato kung mismo yung nagbenta po ay napakababa yung kanyang kredibilidad, po? Diba? Mahirap po. Kaya yung mga kandidato po mga kabida, apektado po yan, So, siguro, ang gagawin po ng mga kandidato po ng alyansa, kanya-kanya na lang pong diskarte po, mga kabida, mas maigi pa po, para at least sila mismo pwede hong ibenta nila sarili po nila. Kaysa magbenta sa sarili po nila mga kabida, yung kanila pong principal na napakababa yung kanya hong ratings. Hindi ho maniniwala yung mga tao doon, di ba? Yun ang mahirap po mga kabida sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nung una po, napaka-formidable, Okay? Kumbaga, solid. Ang kanila hong drive is 12-0, di ba? Hindi na talaga mangyayari yung 12-0, Kasi kulang na po sila Okay, shall we say, 10 po sila ngayon. Yung 3, chismis lang po yun, Pero, I doubt kung chismis lang po yun, mga kabida. Ako, may kutob po ako na
at the end of the day, ano, siguro ang pinaka-crucial po dito mga kabida, yung last 1 week po, ano, 5 days bago ho mag-election. Baka meron pong another few candidates of alyansa na tatalon, ano. Hindi man siguro sa PDP Laban, baka magiging independent. Ang importante lang po doon mga kabida, ma-disassociate lang po sila sa Pangulo, ano. Okay? So, yun lang po. Para po sa inyong comment and opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.